O Diyos, banal at makapangyarihan ka, ikaw ang dakilang pastol na may katiyakan na magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Ang iyong salita ay banal at matuwid, hindi nagbabago. Ito ang pamantayan ng katuwiran. Tulungan mo kami na kami ay magkaroon ng karunungan patungkol sa pamamaraan na paano kami susunod sa iyo. Paano kami makikinig sa iyo. Paano kami makakaunawa kung ang sinusundan namin ay tama at talagang magdadala sa iyo. At paano rin kami na mga tagapag-akay ng salita mo, sa pamamagitan ng salita mo ay nag-aakay ng mga tao, ay paano kami magiging mga tapat at totoong mensahero ni Kristo. Linisin mo ang aming mga puso. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ang paksa natin ngayong umaga, ang babala patungkol sa mga bulaang tagapagturo ng doktrina. At ang ating teksto ay nasa Matthew chapter 7, verse 15 hanggang verse 23. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, tatapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o sa mga igos sa mga dawagan? Gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang babala patungkol sa mga bulaang tagapagturo ng doktrina. Noong nakaraang linggo, ipinangaral sa atin ang pinagkaiba ng malapad na daan na magdadala sa tao sa kapahamakan at ang makipot na daan na magdadala sa tao sa buhay na walang hanggan. Matapos ipanawagan ng Panginoong Hesukristo na magsipagpasok tayo sa makipot na pintuan at inaanyayahan niya tayong lumakad sa makitid na daan, agad siyang nagbigay ng mahigpit na babala laban sa mga bulaang tagapagturo. Bakit? Ito ay sapagkat napakalaki ng impluwensya ng mga mangangaral sa mga taong kanilang inaakay. Ang nagtuturo ng kamalian ay hindi lamang sumisira ng kanyang sarili, kundi magdadala rin ng maraming tao sa kapahamakan. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Lucas 6:39, Luke 6:39, mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag
Di baga sila magbubulid kapwa sa hukay. Hindi higit ang alagad sa kanyang guro, datapwat bawat isa pagka naging sakdal ay nagiging katulad ng kanyang guro. Ang isang mangangaral na siya mismo ay lumalakad sa maluwang at malapad na daan patungo sa kapahamakan, ay hindi maaaring maging tunay na tagaakay tungo sa buhay na walang hanggan. Ang taong hindi nagpapasakop sa katotohanan ay walang kakayahang akayin ng iba sa makipot at makitid na daan ng kaharian ng Diyos. Ang bulag sa katotohanan ay hindi maaaring maging gabay ng mga kaluluwa. Dahil dito, mariing nagbabala ang Panginoong Hesukristo, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Hindi ito maliit na panganib. Ang bulaang guro ay hindi madaling makilala sapagkat madalas silang nag-aanyong makadiyos at gumagamit ng mga salita ng Biblia at nagpapakita ng anyo ng kabanalan, ngunit sa kabila ng kanilang panlabas na anyo, sila ay mga kasangkapan ng pagkaligaw. Ang iglesia ay tinatawag ngayon ng Banal na Espiritu hindi lamang upang makinig, kundi upang magsuri at magbantay at humawak ng mahigpit sa mga tunay na doktrina ng Panginoong Hesukristo. Sa umagang ito, titignan natin yung mga talatang binasa natin sa 3 katanungan. Una, sino ang mga bulaang propeta? Pangalawa, paano makikilala ang mga bulaang propeta? Pangatlo, ano ang hatol ng Panginoong Diyos sa mga bulaang propeta? Ay iisa-isayin natin. Una, sino ang mga bulaang propeta? Yung sinabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Yung salitang ginamit sa Griego para sa bulaang propeta ay pseudo-prophetes, na ang kahulugan ay huwad na mensahero o huwad na tagapagsalita ng Diyos. Ang tunay na propeta ay instrumento ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kalooban sa mga tao. Subalit mula pa sa sinaunang Israel, ang mga bulaang propeta ay malaking problema na sa espiritual na kalagayan ng bayan ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Jeremiah 14:14, ang mga propeta ay nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila o nagsalita man ako sa kanila. Sila'y nanghuhula sa iyo ng sinungaling na pangitain at ng panghuhula at ng bagay na wala at ng daya ng kanilang sariling puso. At tignan natin sa Lamentations 2:14. Ang iyong mga propeta ay nakakita para sa iyo ng mga pangitain na walang kabuluhan at kamangmangan. At hindi nila inilitaw ang iyong kasamaan upang bawiin ang iyong pagkabihag, kundi nakarinig para sa iyo ng mga hulang walang kabuluhan at mga kadahilanan ng pagkatapon. Sa 2 talatang binasa natin, ang mga bulaang propeta ay nagsasalita ayon sa kagustuhan ng mga taong tumatanggi sa katotohanan ng Diyos. Hindi nila sinasabi at inilalantad ang kasalanan ng bayan upang magsisi ang bayan ng Diyos. Sa halip, nagbibigay sila ng mga mensaheng nakakakiliti, nakakalugod sa laman, at nagpapanatag sa mga suwail. Kung kaya't itong mga suwail ay nag-aakalang sila ay nakapakinig ng salita ng Diyos pero hindi naman tinutuwid. At ang kanilang mensahe na napapakinggan ay hindi pangtuwid sa kanilang mga kasamaan. Ito ay nagbubunga ng espiritual na pagkabulag at pagkawasak. Sa panahon naman ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga Pariseo at Eskriba, ang mga pangunahing tagapagturo ng kautusan, gayunman sila ay madalas itinutuligsa ng ating Panginoon dahil sa kanilang pagiging mapagpaimbabaw. At marami silang itinuturong mga dagdag na utos na nagpapahirap sa mga tao.
Sinabi niya sa Matthew 23 verse 13, "Saba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo'y hindi nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang makapasok." Ang mga pariseo ay kilala sa pagtuturo ng kautusan, ngunit hindi naman sa pagsunod nito. Sinabi pa ng Panginoon sa parehas na kabanata, 23 verse 3 hanggang 4, "Huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Oo, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan at mahihirap na dalhin at ipinapasa nila sa mga balikat ng mga tao, tatapwat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri." Ito ang uri ng huwad na katwiran na sinasabi ng Panginoon na dapat higitan ng kanyang mga alagad kung sila'y papasok sa kaharian ng Diyos. Ang bulaang propeta ay hindi lamang nagtuturo ng maling doktrina, maaari rin siyang magturo ng tama sa bibig, ngunit namumuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari. Mga kapatid, hindi rin lamang limitado sa Israel o sa panahon ng Panginoong Hesukristo ang panganib ng mga bulaang propeta. Maliwanag na humula ang Panginoong Hesukristo patungkol sa mga darating sa huling panahon. Kanyang sinabi sa 24 verse 11 ng Matthew, "Magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami." Si Apostol Juan ay nagsabi rin, 1 John 4 verse 1, "Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kung hindi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan." Ang mga bulaang propeta ay hindi lamang yaong hayagang lumalaban kay Kristo. Kagaya ng mga relihiyon na talagang taliwas sa relihiyong Kristiyano, marami sa mga bulaang propeta ang gumagamit pa ng pangalan ni Kristo. Maraming mga bulaang propeta ang nagpapanggap na bahagi ng kanyang gawain. Sa parehas na chapter, Matthew 24 verse 24, sinabi ng ating Panginoon, may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at ng mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit mapanganib sila. Hindi sila laging madaling makita. Sila ay pumapasok sa gitna ng bayan ng Diyos, pumapasok sa gitna ng iglesia, at gumagamit ng mga lengguwaheng pang-Kristiyano at nagpapakita sa ilang panahon ng mga anyo ng kabanalan, subalit ang kanilang layunin ay pansarili lamang. Na sa huli, sila ay magliligaw ng marami sa katotohanan. Ang mga bulaang guro ay lihim na pumapasok at nagpapasok ng maling aral. Kung kaya nga ang mga maling aral ay kaagad nating itinutuwid sa iglesia. Ang mga maling filosofiya, ang maling batayan ng paniniwala, sapagkat sa ating pag-aaral ng doktrina, ang Biblia lamang ang tanging sapat na batayan at tiyak na batayan sa lahat ng pananampalataya at pagdilingkod ng mga anak ng Diyos. Ang mga bulaang guro, kapag ka nakapasok sa iglesia, pag naimpluwensyahan ang mga anak ng Diyos, ang magdadala sa kanila sa pagtanggi sa mga dalisay na doktrina ni Kristo, sa kanilang pamumuhay at paniniwala, at nagiging dahilan para ang tunay na Kristyanismo ay lapastanganin ng sanlibutan. Dahil dito,
ang iglesia ay dapat manatiling mapagbantay, mag-ingat. Hindi lahat na nagtuturo ng salita ng Diyos ay para sa ikatitibay mo, sa ikalalakas mo. Maging mapanuri at maging matatag sa mga dalisay na doktrina ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, paano makikilala ang mga bulaang propeta? Itutuloy natin yung binasa natin sa verse 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo, na may damit tupad at tapwat sa loob ay mga lobong maninila. Sila ay nagsisilapit sa mga Kristiyano. Sila ay umaabot sa mga Kristiyano. Na ang kanilang ipinapakita ay hindi kagaya ng kanilang tunay na kalikasan. Ang bulaang propeta ay mapagpaimbabaw. Ilang beses na natin binasa kanina. Ang salitang mapagpaimbabaw ay mula sa Griyegong hypocrites. Na doon nanggaling sa Ingles yung hypocrite. Hipokrito. Na ang ibig sabihin ng Griyegong salita na hypocrites ay literal na tumutukoy sa isang artista o aktor na gumaganap lamang ng papel sa entablado. Sa mga tuhid, ipinapakita lang ng mga bulaang propeta ay may panlabas na anyo ng kabanalan, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Umaarte lang. Gumaganap lang. Subalit pagka sinabi ng direktor, cut, balik na siya sa kung sino siya. At kung ano siya, nasa likod na lang yung kanyang papel na ginagampanan. Siya ay isang lobo na nagbabalat kayong tupa. Maaari siyang magsalita ng mga salitang tila makadiyos. Maaari siyang magpakita ng anyo ng relihiyon. Maaari siyang magmukhang matuwid sa harapan ng mga tao. Subalit ang kanyang tunay na pagkatao ay hindi maaaring naayon sa katotohanan na kanyang ipinapahayag. Ang kanyang doktrina ay maaaring magtunog banal, ngunit ang kanyang buhay ay salungat sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 11:14, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 7:5, kung saan inilarawan niya ang taong nagtutuwid sa iba, samantalang siya mismo ay hindi namumuhay sa katuwirang kanyang itinuturo. Kanyang sinasabi sa kanyang kapatid, hayaan mo kung tanggalin ko ang muta sa iyong mata, na siya mismo hindi niya tinatanggal yung malaking nakahambalang sa kanyang mata. Ang bulaang propeta ay mahilig magsalita tungkol sa kabanalan, ngunit siya mismo ay hindi nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon sa verse 19, 5:19 ng Mateo, ang sino mang sumuway sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Dahil dito, kung ipagpapatuloy natin yung pagbabasa ng teksto natin kanina, sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Hindi nakakakuha ang mga tao ng igos sa mga dawagan. Hindi nakakakuha ang mga tao ng ubas sa mga tinikan. Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Ang tunay na pagkakakilanlan sa bulaang propeta ay hindi nasusukat sa kanyang galing sa pananalita.
Hindi ito nasusukat sa kanyang karisma, sa kanyang kasikatan, o kung malawak ang kanyang ministeryo, kundi sa bunga ng kanyang doktrina at pamumuhay. Kung kaya nga't sinasabi na ang mga mangangaral ay dapat bahagi ng iglesia, kung saan ang mga tagapakinig ng salita ng Diyos ay mapagmamasdan ang kanilang buhay. Sa panahong ito na marami nang nagtatayo ng mga ministeryo sa social media, nagkakaroon sila ng mga follower na hindi nabibigyan ng pagkakataon itong mga nagsusubscribe sa kanila na makita ang kanilang pamumuhay. Kung kaya't ang mga para sa kaligtasan at sa ikatitibay ng bawat Kristiyano, inilagay sila sa iglesia, kung saan mapagmamasdan nila ang buhay at pananampalataya ng kanilang mga tagapanguna. Ang bunga o ang gawa, ang pamumuhay ay naglalantad ng tunay na kalagayan ng puso. Ano kung gayon, mga kapatid? Ano ang bunga ng mga bulaang propeta? Ipinaliwanag ito ni Apostol Pedro dito sa 2 Pedro chapter 2 verse 1 hanggang verse 3. 2 Pedro chapter 2 verse 1 hanggang 3. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro, na mga papasok sa lihim ng mga makapapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan, at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo, na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi magtatagal, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. At 3, ang mga pangunahing bunga ng mga bulaang propeta. Una, ang mga bulaang tagapagturo ay nagtuturo ng mga hidwang pananampalataya. Magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok ng lihim ng mga nakakapahamak na hidwang pananampalataya. Ang kanilang aral ay taliwas sa doktrina ng Panginoong Hesukristo at sa aral ng mga apostoles. Una sa lahat, mag-ingat sa mga ngaral na hindi nagbubuklat ng Biblia, na hindi nangangaral kung ano ang sinasabi ng Biblia. Bakit? Sapagkat una mong babantayan ang pangangaral, ang kanyang doktrina. Minsan gumagamit sila ng mga talata ng kasulatan, ngunit binabaluktot nila ang pagkagamit nito upang umayon sa kanilang sariling agenda, sa kanilang sariling layunin, at sa kanilang sariling pita. Ayon kay Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, 1 Timothy 6 verse 3, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatuwid ay mga salita ng Panginoong Hesukristo, at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo at walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-aalipusta, mga masasamang akala, pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip, at salat sa katotohanan, nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Sa totoo lamang na ang salita ng Diyos ay matalim at nakasusugat,
At karaniwan na ang itinuturo nito ay taliwas sa natural na kalagayan ng puso ng tao. Kung gagamitin ito ng sino man, lalong-lalo na ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos, siya ang unang masasaktan nito. At siya ang unang madadalisay. At siya ang unang maitutuwid. Pero may isang paraan upang magamit ang salita ng Diyos nang hindi nasasaktan ng tao. Baliin mo ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. At iayon mo sa gusto mong, sa iyong kagustuhan, sa iyong kalooban. Kung ang mangangaral ay mapag-imbot, gagamitin niya ang salita ng Diyos para mag-imbot. Kung ang mangangaral ay mahalay sa kanyang gawain, gagamitin niya ang salita ng Diyos para pagtakpan ang kanyang mga mahalay na gawain. Pero kung mananatili lamang tayo sa salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay matalas kaysa sa tabak na magkabila ang talim, ito ay maglalago sa pinagkahiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu at ng mga utak at kasukasuan ng buto. Malalantad ang lahat ng haka at ng isip ng tao sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang maling doktrina ay hindi lamang bunga ng kakulangan sa kaalaman, kundi bunga ng pusong hindi nagpapasakop sa katotohanan. Dahil sa totoo lamang, kung alam natin ang tama, pero hindi tayo magpapasakop sa kung ano ang tama, tayo mismo, sa sarili nating pananalita, gagawa tayo ng paraan para i-justify ang ating pagkakamali. At isa yan sa mga tanda ng mga bulaang tagapagturo. Ang bulaang guro ay bulag sa espiritual na katotohanan at siya ay aakay rin ng mga bulag. Pangalawa, ang mga bulaang propeta ay tumatanggi sa pagkapanginoon ni Hesukristo. Anong sinabi ni Pedro? Na itinatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Hindi ito nangangahulugan tinatanggi nila si Kristo sa salita. Mas madalas itinatanggi nila siya sa kanilang pamumuhay. Hindi si Kristo ang mensahe at hindi si Kristo ang kanilang sinusunod sapagkat itinatanggi nila ang pagkapanginoon ni Kristo sa kanilang buhay. Hindi ba't natural na kung ang tao ay kabilang sa kaharian ng Diyos, si Hesukristo ang hari ng kanyang buong buhay? Buong buhay. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong isip mo at buong lakas mo at buong puso mo. Yan ang pinaka-importanteng kautusan. Ang Kristiyano ay iniligtas na ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at ng kasalanan. Hindi siya nasa ilalim ng kautusan sapagkat ang biyaya ng Diyos ang naghahari sa kanyang buhay. Ang anak ng Diyos ay sa Diyos sapagkat siya'y binili sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, pinagtibay ang lahat ng mga pangako at pagpapala ng bagong tipan. Ang pagbabago ng puso at ang pananahan ng banal na Espiritu at ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kung tayo'y binili ng dugo ni Kristo sa makatuwid, tayo ay sa Kanya. Nararapat lamang na ang ating buong buhay ay ipasakop natin kay Kristo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kumain man at uminom, gawin lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pagbili niya sa atin ay nagpapahayag na hindi na tayo marapat mamuhay para sa ating sarili. Ang pagpasok sa makipot na daan ay hindi basta pagpasok sa isang mahirap na forma ng relihiyon.
Mahirap ito sapagkat ang panawagan ng pagpasok sa daan ni Kristo ay limutin ang iyong sarili at pasanin ang iyong krus. Hindi na dapat tayo mamuhay sa ating sariling mga katwiran at filosofiya kung hindi sa kalooban lamang ng Diyos. Subalit maraming nagsisipagturo ng salita ng Diyos na sila mismo ay hindi nagpapasakop sa mga katotohanan ito. Itinatanggi nila ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagmamay-ari sa kanila, na nagligtas sa kanila. At hindi sila dadaan sa makipot na daan. Ang mga bulaang propeta ay hindi dadaan sa makipot na daan. Hindi sila dadaan sa daan ni Kristo. Doon sila dadaan sa malapad na daan kung saan mas madaling makakasunod ang mga tao sa kanila na naghahanap din ng malapad na daan. Ang mga bulaang propeta ay dadaan doon sa madali kung saan mahihikayat nila ang mga taong hindi susunod kay Kristo sa daang biblikal. Ang kanilang mga aral ay naaayon sa malapad at maluwang na daan na konforme sa sistema ng sanlibutan ito. At kung anong gusto ng mga tao, yan ang ibibigay nila sa mga tao sapagkat mas importante ang paghahari ng mga tao, ang suporta ng mga tao, ang papuri ng mga tao kaysa sa paghahari ni Kristo sa kanilang mga buhay. At yan ang mukha ng modernong Kristyanismo. Pangatlo, ang mga bulaang propeta ay namumuhay sa kalayawan at kasamaan. Sinabi ni Pedro sa verse 2, maraming magsisisunod sa kanilang mga gawaing mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Dahil sa kanilang mga kilos, dahil sa kanilang pandarambong, dahil sa kanilang mga iskandal, nadadamay ang lahat ng relihiyong nagpapakilalang Kristiyano. Nasasabi tuloy ng marami na ang paglilingkod sa Diyos ay pera-pera lang. Gawa ng mga bulaang propeta na walang ibang ipinangaral maliban sa pera. Puro pera. Puro pagsusulisit. Puro pagpapasikat sa sanlibutan. Nasisira tuloy ang patotoo ng tunay na doktrina ni Kristo. Dahil sa kanilang mga kilos, nagsasalita sila tungkol sa kabanalan, ngunit namumuhay sa kasalanan. Nagtuturo sila ng pag-ibig, pero ang kanilang puso ay puro galit sa kapwa. Poot, samantalang sinasabi ng Panginoon na ang sino mang mamuhi sa kanyang kapatid ay paparusahan sa apoy ng impyerno. Pero maraming mangangaral na walang ibang ginawa sa pulpito maliban sa magtanim ng galit sa mga miyembro. Ni kahit ang iyong kaaway, mamahalin mo, gagawan mo ng mabuti. Sila ay nangangaral ng pagpapakumbaba, subalit sa sarili nilang pamumuhay, wala silang inatubag kundi kayabangan at pagpapalalo at pagmamataas. Pagpapalaki ng ministry, hindi pagsunod sa pinakamaliit na detalye ng doktrina ni Kristo. Sa ngalan ng pagbibigay, kanilang itinataguyod ang kanilang pag-iimbot. Ipinapasa nila sa balikat ng mga mahihina sa ngalan ng pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Nagsipangaral sila ng kabanalan, ngunit ang kanilang sariling buhay ay alipin ng kasamaan. Nag-aayos sila ng buhay ng iba, hindi nila inaayos ang sarili nilang buhay.
Tinuturuan nila ang mga anak ng iba. Hindi nila tinuturuan ang sarili nilang mga anak. At sinabi ni Pedro sa verse 3, at sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Kaya't hindi na itinataguyod ang isang self-sustaining na iglesia, sapagkat ang ministeryo ay nagmumukha na lamang negosyo. Gumawa ka ng proposal, maghanap ka ng funder, meron ka ng ministry. Hindi ganyan ang ministry ng Panginoon. Kung bakit pinaniniwalaan natin na walang ibang magtataguyod ng gawain ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbabago ng puso. Nagtuturo ito sa mga nakakapakinig nito na magmahal. Hindi dahil sa kinakailangan o hindi dahil sa sapilitan, kundi dahil sa minamahal ng Diyos ang masayang nagbibigay. At ang mangangaral ay una dapat ibigay ang kanyang buhay sa Diyos. Sila ay nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang, kaya't maraming nagsipagsuko kuno ng buhay sa Diyos sa pag-aakala nila na pag sumunod sila sa Diyos, hindi na sila maghihirap sa pera. Mga walang ministeryo, mga walang naakay na kaluluwa, mga walang ipinagbago sa paglilingkod, sa pag-aakala nila na kapag sila ay tumira na sa simbahan, sila ay naging manggagawa na ng Diyos, hindi na sila mahihirapan. Meron na silang justification sa kanilang mga katamaran. Ang panahon ang magsasabi kung totoo ba o hindi ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Ang kabanalan ay ginagamit sa paraan ng kayamanan, impluwensya, kapangyarihan. Sa umpisa, magmiministeryo muna sa komunidad, mamaya tatakbo ng konsehal ng bayan at pagkatapos makikialam na. Pagsasamahin nila yung kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihang sibil, nagmumukhang katawa-tawa tuloy ang doktrina ni Kristo. Kaya pati mga senador na walang alam sa Biblia, gumagamit na rin ng Biblia. Sinong mga may gawa? Gawayan ng mga pastor na naging politiko. Umaalis sila sa daang matuwid para sumunod sa daan ni Balaam, na nag-ibig ng kabayaran sa masamang gawain kaysa sa matapat na pagsunod sa Diyos. Alam nila ang kalooban ng Diyos, pero pag pinag-usapan ng pera, walang kalooban ng Diyos. Pera yan eh. Paano ka mangangaral ng kalooban ng Diyos, pero yung kalooban ng Diyos na dapat mong sundin, sinusuway mo pagka pera na ang pinag-usapan. Sila ay nagsisipangaral ng kalinisan, subalit ang kanilang mga mata ay puspos ng pangangalunya. At hindi magtigil sa pagkakasala na yung mga tao na gustong magbagong buhay, inaakay nila pabalik sa kasamaan. Nandito yan sa verse 14 and verse 15, basahin natin. Na may mga matang puspos ng pangangalunya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman. Napansin niyo yon? Sinong naaakit ng mga bula ang propeta? Yung mga walang tiyaga. Sumunod ka sa akin, yayaman ka. Sumunod ka sa akin, mapapabuti ka. Nang kahit hindi mo pinagtiyagaan. Yan ang mga nabibiktima ng mga bula ang propeta. Pagka ikaw ay sumunod sa aral ni Kristo, magsisikap ka
magtitiis ka, magtatrabaho ka, iwawaksi mo ang maling pamumuhay. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ang paboritong instrumento ng mga bulaang propeta material, sapagkat maraming taong walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, na mga puso sanay sa kasakiman, mga anak ng paglalait, na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila, palibhas ay nagsisunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Nangangako sila ng kalayaan, ngunit sila mismo ay alipin ng kasalanan. O ilang beses nalalapastangan ang dakilang doktrina ng biyaya ng Diyos, dahil sa mga nagsasabi na dahil sa may biyaya ang Diyos, gumawa tayo ng kasalanan. Napakarami ng nangangaral niyan. At yan ay maling doktrina. Hindi yan doktrina ni Kristo. Sapagkat ang biyaya ni Kristo ay nagpapalaya, nagpapatawad, nagliligtas. Kaya't ang iglesia ay hindi dapat maging padalos-dalos sa pagtanggap ng sino mang guro o mangangaral. Hindi sapat ang galing magsalita. Hindi sapat ang lawak ng impluwensya. Hindi sapat ang dami ng tagasunod. Ang tunay na pagsubok ay ito. Ang kanyang doktrina ba ay naaayon sa salita ng Panginoong Hesukristo? Mananatili ba siya sa doktrina ni Kristo kahit na ang sanlibutang ito ay taliwas sa doktrina ni Kristo? Magiging kagaya ba siya ni Noe, na kahit hindi tatanggapin ng sanlibutan ng kanyang mensahe, mananatili siya sa gawain ng Diyos na pinagawa sa kanya? Kahit sa dulo, pamilya niya lang ang madadala niya sa loob ng arko. Ang kanyang buhay ba ay nagpapakita ng bunga ng tunay na pagsisisi? Walang perpektong mangangaral at walang perpektong Kristiyano, pero hindi pwede sa kahit sino man, mangangaral ka man o hindi ka mangangaral, na hindi ka marunong magsisi. Na kapag ikaw ay tinuwid, hindi mo binabago ang iyong gawain, kundi magpapaulit-ulit. Mangangaral o hindi mangangaral, hindi mabuting disiplina yon. Sapagkat tayo ay dapat magpasakop sa paghahari ni Kristo. Ngayon, panghuli. Ano ngayon ang hatol sa mga bulaang propeta? Ano ang hatol sa mga bulaang propeta? Dumiretso tayo at bumalik tayo doon sa ating teksto ngayong umaga. 7:19. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga nang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Katulad na ang maluwang na daan ay patungo sa kapahamakan, ang pagsuway sa doktrina ng Panginoong Hesukristo, at ang masamang pamumuhay ay hahantong din sa paghatol ng Diyos. Huwag isipin ninuman na ang masama nating ginagawa sa ngayon ay hindi hahatulan ng Diyos. Maliwanag ang babala ng Panginoon. Hindi sapat ang panlabas na anyo ng relihiyon. Hindi sapat ang paggamit ng pangalan ni Kristo, ni ang paggamit ng pangalan ng iglesia o ng ministeryo. Hindi sapat ang pagiging bahagi ng gawaing pangrelihiyon.
Ang tunay na katibayan ng kaligtasan ay ang pamumuhay na nagpapasakop sa kalooban ng Ama. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoong Hesus na Panginoon ay tunay na Kanya. Marami ang may tamang pananalita, ngunit walang tunay na pagsunod. Ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga nagpapanggap lamang na relihiyoso, kundi para sa mga gumaganap ng kalooban ng Diyos. Kaya nga nung narinig natin ang Ebanghelyo, isang bagay ang nakita natin sa ating kalooban. Ikinalungkot natin ang ating pagiging makasalanan sa harapan ng Diyos. Nung naintindihan natin na ang Diyos ay banal at tayo'y sumusuway sa Kanyang kalooban, napagtanto natin, hindi pala dapat ipinagmamalaki ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Bagkus pinagsisisihan, isinusuko, nagpapakumbaba, at nanghihingi ng grasya sa Panginoon. At lumalapit tayo kay Kristo sapagkat sa Jesucristo lamang ang dahilan ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga't maliban ang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang mga bulaang propeta at ang mga taong sumusunod sa kanilang mga maling aral ay lalo lamang magpapakasama hanggang sa araw ng paghuhukom. Sinabi ni Pedro, karugtong ng binasa natin kanina sa verse 20, 2 Peter 2:20, pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa sa ng una. Makikita mo, napakadali lang sa ating kapaligiran na may biglang magbubukas na simbahan at pagkatapos sa susunod na panahon magsasara na. Napakahirap manatili sa daang matuwid ni Kristo. At yan naman ang palagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid na mga kasama ko sa gawain ito. Kung nakapagpatuloy tayo sa dalisay na doktrina kahit mahirap, ito'y dahil sa Espiritu lamang ng Diyos. Subalit ang mga bulaang propeta sa una lang magaling. Madali lang mangaral 1 beses, 2 beses. Pero sa susunod na yan, meron ka ng dahilan. Busy ka na. Hindi mo na kayang gawin ang schedule mo. Hindi mo na kayang maghanda. Madali lang maging mangangaral ng 1 beses. Pero kung ipapamuhay mo yan, kailangan niya ng buhay. Sapagkat, alam mo, mas maraming magagalit sa'yo kaysa matutuwa sa'yo. Mas maraming iiwan sa'yo. Pero ang magiging kasama mo, sa tabi mo, ay yung mga taong tinawag talaga ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pero ang mga masasamang tao, 2 Timothy 3:13, ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na magdadaya at sila rin ang mga magdadaya. Makikita mo kahit yung mga konserbatibong iglesia noong unang mga panahon at mga konserbatibong relihiyon ay sumasabay na sa masamang takbo ng sanlibutan ito. Ayoko magbigay ng komentaryo sa ating sosyal na usapin, pero magsasabi lang ako ng totoo. Marami ng Kristiyano ang natutuwa sa mga pagpatay na walang due process of law. Ikinagagalak nila yan. Na ang kanilang kapwa ay mawala ng karapatan para ipagtanggol ang kanilang sarili sapagkat ang sabi nila, ang makasalanan ay dapat mamatay. Samantalang ang Diyos, hindi siya natutuwa sa kamatayan ng masama. Alang-alang si Delohia,
kung pinapasok na ang mga simbahan ng mga ideolohiya ng LGBT. Dahil sa maraming paniniwala, marami ng Kristiyanong magulang ang hindi nagdidisiplina ng mga anak. Maraming mga Kristiyanong kabataan ang lumalaking suwail sapagkat wala silang ibang natutunan sa Sunday School maliban sa magkulay at mag-memory verse pero hindi na sanay sumunod. Mga walang disiplina. Naniniwala pa rin ako na bubuuin ng Diyos ang kanyang iglesia na hindi natin kailangang sumabay sa mga maling pamamaraan ng sanlibutan ito. Hindi ako kailangang mag-asal Katoliko para akayin ng mga Katoliko mula sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kailangan lang natin ipakita sa kanila na ang meron tayo ay tunay na liwanag. Hindi tayo nagpapasikat lang. Kung anong sinasabi natin sa kanila, yun ang pamumuhay natin. Totoo mga kapatid, mahirap na paraan yan. Pero bahagi yan ng pagiging bahagi yan ng makipot na daan ni Kristo. Yan ang dahilan kung bakit matuwid ang paghatol ng Diyos. Ang mga huwad ay magpapatuloy sa pag-ibig sa sanlibutan, samantalang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong makigaya sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. At ang sabi ng mga taong bula ang tagapagturo, dapat umayon tayo sa sanlibutan. Sila'y tutuloy sa pag-ibig sa sanlibutan at sa mga pita nito. Habang tumatagal, lalong lilitaw na sila talaga'y mukhang pera lang. Mukhang material. Pero yung sinasabi nilang paglilingkod sa Diyos, hindi talaga nila yan mapapangatawanan. Ang bunga ng kanilang buhay ay magpapatunay na hindi talaga nila kilala ang Diyos. Samantala mga kapatid, ang mga mananampalataya, kahit mahirap, kahit paminsan-minsan nadadapa, sila ay tatayo at susunod at mananatili sa kalooban ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ni Juan, ang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Galacia, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, makikilala nga natin ang mga ngaral sa kanyang buhay. Kung siya ba'y may pag-ibig, sa panahon na walang nagmamahal, kung siya ba'y may kagalakan, ang kanyang kagalakan na hindi sa sanlibutan ito, kung siya ba'y may kapayapaan na hindi galing sa sanlibutan ito, siya ba'y magtitiis. Kahit mawala na ang lahat, basta si Kristo ay hindi aalis sa iglesia at ang kanyang salita ay hindi magbabago. May kaamuan sa mga nangangailangan ng tulong, sa mga nagsisisi, subalit magtutuwid pa rin sa mga matitigas ang ulo. Yan ang bunga ng Espiritu. Nakasulat niya sa Galacia. Kaya malalaman natin, ang dulo ba nito ay buhay na walang hanggan? O ang dulo nito ay papunta sa kapahamakan? At inilarawan ng Panginoon ang nakakalungkot na tanawin sa araw ng paghuhukom. Sabi sa verse 22 at 23, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo?
At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan. Ito ang sukdulang pagkabigo ng huwad na relihiyon. Ang mga taong ito ay may panlabas na ministeryo. Ngunit walang tunay na kaugnayan kay Kristo. Sila ay nangaral, gumawa ng mga himala, gumamit ng pangalan ng Panginoong Hesus, ngunit nanatili silang manggagawa ng katampalasanan. Unawain natin ito, sapagkat ito ay importante. Hindi sapat ang biblikal na lengguwahe kung walang biblikal na pamumuhay. Hindi sapat ang paggawa ng gawaing pangrelihiyon kung walang tunay na kabanalan. Hindi sapat ang makapangyarihang impluwensya sa iba kung walang tunay na gawain ng Espiritu sa sarili nating puso. Sa dami mong naturuan, baka hindi mo naturuan ang sarili mo. Sa dami mong naakay, baka hindi mo naakay ang sarili mo. Kasi sinabi ng Panginoon doon sa mga alagad na tuwang-tuwa sila, "O Panginoon, sa pangalan mo nagsipaglayas ang mga masasamang espiritu." At sinabi sa kanilang Panginoon, "Huwag niyong ikagalak kung ang mga espiritu ay nagsisipagsunod sa inyo. Ikagalak ninyo kung ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay." Baka pinapalayas mo ang masamang espiritu sa iba, hindi mo nakita na 7 demonyo pa lang nakatira sa iyo. At hindi ka kilala ni Kristo. Wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, sapagkat walang kapangyarihan sa iyo ang kanyang salita. Maaaring makapanghikayat siya ng marami, ngunit siya mismo ay hindi nakikilala ni Kristo. Anong silbi? Nakilala ka sa lupang ito, pero hindi ka kilala sa langit. Karaniwan ng itinatatwa at inuusig sa sanlibutan ito, alang-alang sa katuwiran ni Kristo, sila ang mga kinikilala ni Kristo. Sabi ng Panginoon, "Ang magkakaila sa akin sa harapan ng tao, ikakaila ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit." Kaya mga kapatid, huwag ninyong susuwayin ang Panginoon harap-harapan sa harapan ng mga tao. Sabihin ng tao, huwag ka lang sumunod, sumunod ka pa rin, huwag mong ikahiya si Kristo. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang kilala sa kanyang sinasabi, kundi sa kanyang pagtitiis sa pananampalataya. Makipot ang daan, edi mahirap. Sinong gustong dumaan sa daan na yan? Pare-parehas tayong nagsasabi, kaisa ng Panginoong Hesukristo, kung merong ibang daan, baka pwedeng doon na lang kami dumaan. Kung posible sana na alisin mo sa amin ang sarong ito. Subalit pare-parehas din tayong nagsasabi, hindi ang kalooban ko. Kung hindi ang kalooban mo. Ngunit ang bulaang propeta, gaano man sila kadakila sa harapan ng tao, sila man ay kinikilala ng mga politiko, lumuluhod ang mga politiko sa kanila. Haharap sila sa banal at makatuwirang paghuhukom ng Diyos. Sa uli, isa lang ang pamantayan, hindi na importante kung mangangaral tayo o hindi. Sinabi ng Revelation 21 verse 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid,
at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya isang mabigat na paalala ang sinabi ni Apostol na Juan sa atin. 2 John verse 9, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo. Kita mo, nagpapatuloy pero hindi nananahan sa aral ni Kristo. Yan yun. Pwede kang nagpapatuloy pero hindi ka naman talaga nananahan sa doktrina. Anong sabi? Ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral, ang nananatili sa salita ni Kristo ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng anak kung sa inyo'y dumating ang sinuman. At hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Ni huwag niyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nadadamay sa kanyang masasamang gawa. Tapusin natin ito. Wala nang ibang tiyak at tumpak na magdadala sa atin ang mensahe ng salita ng Panginoon maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang tunay na propeta at huling sugo ng Diyos. Sino ba ang tunay na nagpahayag ng kalooban ng Ama? Sa gitna ng maraming huwad na tagapagsalita, iisa lang ang ganap at totoo at huling sugo ng Ama. Ang mga tupa ng Diyos ay makakakilala ng kanyang boses, sapagkat siya ang mabuting pastol na nagbigay ng buhay para sa mga tupa. Matagal nang ipinangako ng Diyos kay Moses ang pagdating ng isang dakilang propeta, binasa natin ito kanina, na magpapahayag ng salita ng Diyos na may otoridad. Sa Deuteronomy 18 verse 18, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanilang lahat ng aking iniutos sa kanya. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Ang hulang ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Tulad ni Moises, siya ay sinugo ng Diyos upang ipahayag ang kanyang kalooban sa bayan. Datapwat higit kay Moises ang Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang ang lingkod ng Diyos. Siya ay hindi lamang lingkod ng Diyos. Siya ay hindi lamang lingkod ng Diyos, subalit siya mismo ang anak ng Diyos. Mula kay Moises at sa mga propeta, nagsalita ang Diyos sa kanyang bayang hinirang sa iba't ibang kaparaanan. Siya ay nagsalita sa pamamagitan ng mga hula, pangitain, tanda at mga anino ng mga bagay na darating. Subalit ang lahat ng ito ay paghahanda lamang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ng kasulatan, Hebrews 1:1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang Panginoong Hesukristo ang sukdulang kapahayagan ng Diyos. Ang kanyang salita ay hindi mula sa karunungan lamang ng tao. Walang filosofiya sa sanlibutang ito ang maaaring makapantay sa otoridad ng doktrina ni Kristo sa ating mga buhay. Siya ay nagsasalita ayon sa iniutos mismo ng Diyos. Pakinggan natin ito sa John 12:48. Ganito kabigat ang doktrina ni Kristo. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw.
Sapagat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos. At kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain, at nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Malaki ang kaibahan ng Panginoong Hesukristo sa mga bulaang propeta. Ang mga bulaang guro ay nagsasalita mula sa kanilang sariling puso, sa kanilang sariling pagnanasa, sa kanilang gustong mapakinabangan sa mga tao, sa mga gusto nilang makuha sa tao. Pero ang Panginoong Hesukristo ay nagsasalita mula sa Diyos. Ano ang gusto ng Diyos sa tao? Ano ang plano ng Diyos sa tao? Hindi kung anong plano ko sa inyo, kung hindi kung ano ang plano ng Diyos sa inyong mga buhay. Ang mga bulaang propeta ay nagtuturo ng mga aral na umaakay sa kapahamakan. Ang Panginoong Hesukristo ay nagsasalita ng mga salita ng buhay na walang hanggan, na sinabi ng mga apostol, kanino kami pupunta? Nasa sayo ang salita na nagbibigay buhay. Ang mga bulaang guro ay naghahanap ng sariling kaluwalhatian at pakinabang, datapwat ang Panginoong Hesukristo ay lubos na nagpasakop sa kalooban ng Diyos hanggang kamatayan. Hanggang sa kamatayan sa krus. Napakahalaga ng katotohanan ito. Kaya't ang pagtanggap o pagtanggi sa mga salita ni Hesukristo ay usapin ng buhay at kamatayan. Suwayin mo si Kristo, paparusahan ka ng Diyos. Huwag mong sabihin na nangaral ka sa pangalan ni Kristo na hindi mo ipamumuhay ang kanyang salita. Ang tumanggi sa kanyang salita ay hindi lamang tumatanggi sa isang guro o sa isang propeta, kundi Diyos mismo ang tinanggihan niya. Huwag isipin ng modernong Kristiyano na ang mga salita ni Kristo ay para lamang sa mga Hudyo. Itinuro ng Panginoon sa Great Commission, at ituro ninyo sa kanilang sundin ang lahat ng pinag-uutos ko. At ako'y makakasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Siya makatuwid. Ang doktrina ni Kristo, ang sukdulang pamantayan ng katotohanan, ang bawat mangangaral, ang sino mang guro ng iglesia, ang anumang relihiyong kilusan ay dapat subukin ayon sa salita ni Kristo. Sila ba'y nabuo bilang iglesia ayon sa salita ni Kristo? O nagkaipon-ipon lang sila, nagkape, maya-maya simbahan na? At maraming Kristiyano nagpapauto. Bakit? Mayaman eh. May pamantayan sa Biblia paano nagsisimula ang iglesia. May pamantayan sa Biblia paano inaakay ang tao kay Kristo. May pamantayan sa Biblia paano pinagtitibay ang Kristiyano. May pamantayan sa Biblia sa lahat ng paraan ng pamumuhay ng Kristiyano. Ang hindi sumasang-ayon sa aral ni Kristo ay peke. Gaano man kasikat, gaano man kayaman, gaano ka man kabait, pasensya ka na. Kung hindi ka aayon sa salita ni Kristo, hindi ka totoo. Napakabigat ng kasalanan ng mga bulaang propeta. Habang si Kristo ay nagsasalita ng katotohanan, sila naman nagsasalita ng sarili nilang puso at sarili nilang imahinasyon. Habang si Kristo nagdadala ng tao sa kaligtasan, ang mga bulaang propeta nagdadala ng tao sa impyerno. Kaya mga kapatid, kung tayo ay iglesia ng Panginoong Hesukristo, maging matatag tayo sa salita ni Kristo. Ang lahat ng doktrina natin ay sinisiyasat natin kung ito ba ay iskwalado sa salita ng Diyos. Hindi ang doktrina ang gumagabay ng interpretasyon natin ng banal na kasulatan. Kung hindi ang interpretasyon ng banal na kasulatan ang gumagabay ng ating doktrina. Sapagkat kung ang paniniwala natin ay mali ayon sa banal na kasulatan, hindi ang Biblia ang aayusin mo. Ayusin mo ang paniniwala mo. Ang hindi sumasang-ayon sa doktrina ng Panginoong Hesukristo, gaano man kaganda ang intensyon natin, hindi ito mula sa Diyos. Sa huli,
kay Hesukristo lang. Siya ang pundasyon, siya ang gitna, siya ang katapusan. Siya ang Alpha, siya ang Omega. Ang lahat ng tao ay hahatulan ayon sa pagtugon sa kanyang salita, ayon sa pagpapasakop sa kanyang salita. Yan ang salita ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Ang salita mo ay tapat at totoo. Hindi dahil sa nakita naming literal na ipinangangaral sa amin ang bawat nakasulat at ipinaliwanag sa amin at masakit at nagtutuwid. Ito'y malinaw at lohikal, kundi higit sa lahat, sa tuwing pinapakinggan namin at nababasa namin ang iyong salita, pinapatay mo ang aming lumang pagkatao. Pinupurga mo ang aming mga sariling paniniwala. At binubuhay mo sa amin ang pag-asa na lumakad sa bagong buhay kay Kristo. O Diyos, hindi na namin kailangang ipaglaban sa mga tao na kami ang totoo. Pero isang bagay ang hinihingi namin sa iyo. Patnubayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Sa lahat ng aming gagawin, sapagkat pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ang sino mang walang Espiritu ay hindi sa Diyos. Tulungan mo kaming sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, mapatay namin ang lahat ng gawa ng laman. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mabago ang aming perspektibo. Panginoon, kaya mong bumuhay ng patay at walang imposible sa iyo. Marami kaming pwedeng hingin sa iyo na mabuti, pero wala nang ibang mas bubuti na hingin sa iyo maliban patnubayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Sapagkat ang Espiritu mo ang gagabay sa amin sa lahat ng katotohanan, ang banal na Espiritu mo ang magtutuwid sa amin, ang banal na Espiritu mo ang aaliw sa amin upang kami manatili sa iyong salita hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ingatan mo ang iyong mga anak sa napakaraming uri ng aral na naglipana at uri ng paniniwala. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya at sa biyaya lamang at ito'y nagre-resulta sa isang buhay na ibinubuhay sa iglesia kasama ng mga tinawag ng Diyos. Makipot pa rin ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Nawa, maging karapat-dapat kaming taga-akay ng iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.